mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan na si Harry Roque ay meron pala, no? Sabi ni DILG Rimulya na si Harry Roque ay merong 2 to 3 passport. 2 to 3 passport pala ang gamit ni Harry Roque, mga kababayan. Oo, huwag niyo pong kalimutan mag-like po. Like, share, subscribe. 2 to 3 passport pala, mga kababayan, ang gamit ni Harry Roque. Kaya pala nung ipinakansila dito, wala siyang problema. So, ibig sabihin, another kaso na naman ito, mga kababayan. Kasi biruin mo isang tao ka, meron kang 3 passport. Ano yon? Iba-ibang katauhan? Pamimiki ng dokumento? Walang pinagkaiba kay Alice Go ito. Kaya nga naman pala, na nagpatunay lang po na sangkot si Harry Roque sa Pogo kasi si Alice Go, una ang pangalan niya Alice Go, tapos ang totoong pangalan pala niya Go Huaping. Ngayon naman si Harry Roque, yung isa, Harry Roqueta Barney, tapos yung isa, Harry Roque, tapos yung isa, mahilig sa santol. Yung 3 daw. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan ha. Hanggang 3 passport umano si dating presidential Ah. 2 hanggang 3 passport umano si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon po sa impormasyong nakarating kay Justice Secretary Rimulya, arestado naman ang kapwa-akusado ni Roque na may koneksyon din sa Lucky South 99 Pogo na Nako. sa Liban Efran. Gumugulong na ang pagpapakansela ng pasaporte ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kasunod dito ng paglabas ng korte ng arrest warrant para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking kaugnay ng ni-raid na Lucky South 99 Scam Hub sa Porac, Pampanga. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may impormasyon siyang hindi lang iisa ang pasaporte ni Roque. I think he holds 2 or 3 passports pa nga eh. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilito siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya ang sarili niya. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh. Tinatakasan niya na, di ba? Inaalam na raw kung ano ang mga pasaporte ni Roque at kung paano niya ito nakuha. Pag nakansela ang Philippine passport ni Roque, hindi rin naman daw agad mapoproseso ang pagpapabalik sa kanya sa bansa, lalo't may asylum application siya sa the Netherlands. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque, ginamit raw niya ang kanyang karapatan para humingi ng asylum para takasan ang umano'y political persecution ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ilalim raw ng international law, hindi siya maaaring ma-extradite habang gumugulong ang kanyang asylum application. Ang isa sa mga kapwa-akusado ni Roque na si alias Marlon, naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Operation Officer siya ng security agency sa Lucky South 99. Nakatakda ang kanyang pre-trial at pagbasa ng sakdal sa susunod na linggo. Nagkikiusap ang CIDG sa iba pang akusado na sumuko dahil 24 oras raw ang pagtugi sa kanila ng mga otoridad. 3 passport umano si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Nako, narinig nyo naman. May 2 hanggang 3 passport. So, anong pangalan niya doon? Roque number 1, Roque number 2, and Roque number 3. Kasi biluin nyo mga kababayan, kaya pala malakas ang loob niya na hindi uuwi at lakas ng loob niya sinasabi na hindi tatalab yung kinasukaso sa kanya kasi 3 pala ang passport. Biruin nyo mga kababayan, 2 hanggang 3 ang passport. Dapat harangin ang application niyang asylum niya sa Netherlands. Actually, Ma'am Arlene Pabular, meron na pong isang Pilipino na nagharang na po dyan sa application ni Roque sa Netherlands. Actually, isa siyang Filipino-Dutch. Actually, Filipino-Dutch national siya. Parang Pil-Dutch. Na isa ding, kumbaga, parang isa siya sa, basta kinikilala siya. Paghandaan niya yata. Pinaghandaan na niya yan, mga kababayan. Actually, abogado siya eh. Pwede naman siyang
gumawa ng dalawang pangalan dun. Kaya, hindi siya natatakot mga kababayan na i-block yung kanyang passport. Kasi kung i-block mo yung isang passport, meron siyang dalawa pang identity. Ngayon, pagpunta doon sa Europe, no, pag hinuli siya doon, tapos ito yung mukha, iba yung identity niya, hindi pa rin siya mahuhuli kasi tatlo ba naman ang kanyang identity. So, actually, abogado, alam niya, gumawa siya ng tatlo sigurong birth certificate. Kaya nga, ito mga kababayan na si Harry Roque hindi nalaman-laman nitong mga taga-immigration kung bakit siya nakalusot o bakit siya nakalabas kasi gumamit pala ng tatlong identity. Kung hindi lumusot yung isang identity niya, may isa pa. Kung hindi lumusot yung isa, may isa pa. Kaya siguro nung question ito ng Senate hearing, yung mga taga Bureau of tawag dito, taga BI, oo, na bakit hindi nyo nalaman-laman kung nasaan si Harry Roque? Paano ba naman malaman-laman kung tatlo pala identity? Oo, paano nakalipad si Roque? Kawawa naman, adamay ang nagbigay ng authorize sa tatlong passport. Actually, Ma'am Maribel Badiana, hindi yan magiging kawawa kasi bakit? Pag ito kasi, sa panahon siguro ni Digong, alam mo talaga, alam na nila ni Roque talaga na kapag gumawa siya ng karumal-dumal, pinaghandaan na niya. Biruin nyo, ito sigurong paggawa ng tatlo niyang identity ay sa panahon pa ito ni Duterte, nung si Duterte pa ang presidente. Oo, kasi hindi naman to basta-basta. Syempre may immunity yan. Oo, may immunity yan, mga kababayan, na kung saan hindi na siya pipila doon sa pagkukuha ng passport kasi syempre presidential spokesperson ba naman. O pagkausapin niya yung taga DFA niyan, o gawan mo ko ng ganitong passport, tatlo. O tapos kunwari lawyer siya nung nagpapagawa ng passport, kunwari ibang panauhin 'yon, 'di ba? Ibang panauhin 'yon. Or kahit hindi sa panahon ni Duterte, kahit sa panahon ni BBM, pwede niyang gawin yan. Bakit? Pwede naman siyang magiging tumatayong lawyer doon sa di manong dalawang identity na tinutulungan niya para makakuha ng pasaporte. Kasi lawyer na siya. 'Di ba? So pwede siyang sabihin, ako yung lawyer niyan, ipaprocess natin ito. Tapos magpapunta siya doon ng di umano ibang tao, kausapin niya yung kasi syempre ikaw ba naman dating presidential spokesperson, so marami kang kapit. Malakas ang yung radar, malakas ang yung power, 'di ba? So makakakuha ka talaga kahit 5 identity pa nga eh. Ang problema ngayon, ayun nga binalita according kay DOJ Boying Rimulya, 2 to 3 identity ang meron si Harry Roque. 'Di ba? Mabilis lang, Ma'am Tixie. Nung panahon kasi syempre spokesperson siya. Pwede naman sabihin doon, ito importanteng tao, busy ako pagiging spokesperson. Pwede mo kung ito gawaan mo ko diyan, ako na bahala sa iyo. Kukontak agad yan doon. 'Di ba? Sabi ni Alan Chua, totoo ba yan o kwento mo? Tanga ka ba? iHerb 啦，咁我就 click 入去 iHerb。時間關係啦，我好快咧就將所有要 Binalita na nga yan ng GMA. GSD, maraming salamat po sa iyong 6 Singapore dollar super sticker. Thank you so much po. 6 plus. Ma'am Pati de la Cruz and kay Manuel Lasida, mega love shoutout po. Di ba? Yun. Hindi mo pa pwedeng sabihin na paano nakakuha si Harry Roque ng 3 identity or 2 to 3 identity kung wala siyang kapit sa loob ng DFA. Yung tungkol sa passport. Aba, nakita mo na makaka-play ko lang, pwede mo naman i-backward yung video natin, nireaksyonan ko at galing sa GMA. Gusto mo ulitin ko pa, sir? Sige, sir, ha? Sabihin mo sa akin, sir, kung DDS ka, hindi ko na ulitin. Pag hindi ka DDS, uulitin ko. Kasi pag DDS, kahit 10 beses kong i-play to, hindi maintindihan ng DDS yan. Kasi yung mga DDS, yan yung mamamatay na lang silang pinanganak na bobo, mamamatayng bobo. Yan ang DDS. Ayon po sa impormasyong nakarating kay Justice Secretary Remulla. Ito ha. May 2 hanggang 3 passport umano si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon po sa impormasyong nakarating kay Justice Secretary Remulla. Estado naman ang kapwa-akusado. So sir, narinig nyo naman po sir. Narinig nyo naman po. Sabi ng GMA News. May 2 o 3 passport po si Harry Roque ayon kay DOJ Boying Rimulya. So, hindi po natin kwento yan, sir.
Totoo po yan, sir. Mamatay man si Harry Roque ngayon. Kaya pala ang lakas ng loob ni Harry Roque na kahit, di ba? Kahit i-block ang kanyang passport, hindi siya natatakot kasi meron siyang tatlong identity. Malay natin, ang isang pangalan niya Chinese, yung isang pangalan niya Japanese, tapos yung isang pangalan niya Pinoy. 'Di ba? Tapos magugulat kayo ngayon, nagpapagawa din niya ng another identity na lawyer din siya sa isang identity. Sa kabila, lawyer din siya sa kabilang identity. So biruin niyo, tatlong katauhan, tatlong identity. GSD, maraming salamat po kasi dati may kakilala ako gumagamit ng ibang pangalan tapos may binayaran lang sa immigration para doon makalusot, sabi ni Pinay in Norway. Actually mga kababayan, ganyan din ginagawa noong, alam nyo yung may mga Pilipinong na biktima dyan sa Pogo, naalala nyo yung mga Pilipino sa Myanmar na ang kunwari, nag-apply sila ng work, tapos doon sila sa Myanmar dinala, yun pala Pogo, tapos binago ang kanilang pangalan, tapos ang sabi doon sa Myanmar, ano daw sila, teacher. Pagdating doon sa Myanmar, hindi pala, tapos hindi na daw sila dumaan ng ang immigration daw, kusa daw silang pinapasok. Tapos may inabot na lang daw sa immigration na papel. Sabi ni Ma'am Lily Tonini, parang si Kulaong noon. Totoo, parang si Francis Leo Marcos. Naka-abroad noon na FLM ang pangalan, pero ang totoong pangalan pala niya, si Norman Mangusin. Diba? Ganun yan, walang pinagkaiba. Content lang pala ang habol mo sa Duterte. Wala akong pakialam kasi hindi lang po ako vlogger nagko-content kay Duterte Pokemon. Kung sabihin mo sa akin content lang habol ko sa mga Duterte, anong expect mo habulin ko sa kanila? May mapapala ba ako sa mga Duterte? Anong mapapala ko sa mga Duterte? 'Di ba? Kung naalala ninyo mga kababayan, si Francis Leo Marcos nakalipad ng Germany, nakalipad ng Japan, nakalipad ng kung saan-saang lugar. Nagamit ang pangalang Francis Leo Marcos, na which is ang totoo niyang pangalan ay Norman Mangusin. So ganun din siguro ang style ni Harry Roque, mga kababayan. So, ayun mga kababayan, rinig nyo naman po at klarong-klaro po na si Harry Roque ay merong 2 sa 3 passport, di ba? Solo MC, Kulaong yan, fake Marcos, di ba? Sub-annihilation, maraming salamat po sir sa yung 20 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. So ito na, mga kababayan, ito yung ating sunod na pag-uusapan. Syempre, sunod-sunod na to. Ito na, Sara